Okay. So, kumusta mga kaibigan? Welcome back po sa ating YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. So, today magkakaroon lang tayo ng honest to goodness review patungkol dito sa Walram SSD after months of using it. This is based on my own personal experience at experience na rin ng ating mga clients dito sa shop mga kaibigan. Kasi recently, sumakit yung ulo natin dahil sa SSD na to. Meron tayong tatlong clients na bumalik after halos sabay-sabay sila mga kaibigan eh. After mga 3 to 4 months. Bumalik sila, no? Ang problema sa mga laptop nila mga kaibigan is nagba-black screen. Ang problema rin is nagbo-blue screen, no? Na kung tutuusin pag i-check natin, parang corrupted lang yung operating system. Baka mag-reinstall lang tayo ng operating system. Pero upon checking it mga kaibigan, the problem is the drive. Ngayon, here's what's intriguing in this SSD mga kaibigan, no? Sa 128GB, 128GB na in-install natin, wala namang silang feedback. Kasi ang dami natin na-installan na laptop na gamit ang Walram SSD. Kasi to be honest, ito yung unang tinangkilik natin. Kasi nga syempre wala pa naman tayong budget. Kaya ito yung pwede nating ibigay sa ating mga clients. Okay. 120GB, 128GB SSD, meron pang umabot ng 2 taon, wala naman silang feedback. 1 taon, wala naman silang feedback. Until such time lang mga kaibigan na nagkataon sabay-sabay, halos sabay-sabay, yes mga kaibigan, with that duration na 3 to 4 months, nagsibalikan, and upon checking, puro mga 256GB SSD ang merong problema. Okay, hindi ma-installan ng OS, nade-detect, yung iba hindi nade-detect. Na kahit ikarga natin sa enclosure, no? Chinek ko nga, ang bilis din uminit mga kaibigan. And we cannot revive this anymore. Parang pinakiusapan na lang natin yung mga customer na pwede lang ako magbalik ng portion sa binayad ninyo. Di ba? Abono tayo doon mga kaibigan. Luckily, hindi na tong brand na to ang ginagamit ko sa mga clients natin. So, pag nilalagay ko sa external drive, sa external enclosure, wala siyang nare-read. Tignan natin sa computer. Check natin, i-plug in ko lang to. Yan. Meron namang nade-detect. Bigla siyang namamatay mga kaibigan. Punta tayo sa may create part. Wala, nagbi-blink lang yan pero wala, as in hindi siya gumagana. Create and format disk. Hard disk, wala siyang madedetect. Wala, as in naglalag na rin dito sa disk management mga kaibigan. Wala. Even kahit pati yung isa, problema yan. Dead na yung SSD. Kaya ito mga kaibigan review lang natin. At syempre ng ating mga client. Delay yung pag ano niyan. Even dito sa isa, umiilaw. Pero as in, mas lalong patay. Yan. Check natin. Wala sa this PC. Wala rin sa create part. O sa disk part mga kaibigan, wala rin siya. Format disk. Hanggang dyan lang siya. Naglalag lang siya. Dito naman, may nagpapakita pero walang nade-detect. That means, yung drive na ang problema. Hindi ko alam. Big question sa akin, bakit 256GB lang? Bale, 4 na yung nasisirang 256GB na Walram SSD natin mga kaibigan, no? Isa sa atin at 3 sa client. Sakit sa ulo to. So yun mga kaibigan, honest to goodness review lang natin. Hindi lang natin review yun, kundi review rin mismo or feedback din mismo ng mga clients natin dito sa shop na nagpapaayos ng computer. SSD upgrade yung ginawa natin noon. Wala, Walram, 256GB. I do not know. Wala namang problema sa 120 and 128GB. Ito lang talaga ang nagkataon. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po. Tignan nyo pong maigi yung tatangkilikin ninyong mga brands.
Okay? Baka mamaya magka-problema tayo, sakit sa ulo yung ganyan. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe.